Nagulat ang Batangas sa isang balita. Isang matandang lalaki ang pinatay ang kanyang sariling manugang na babae. Pagkatapos ay ginawang longganisa ang laman ng biktima at ibinenta sa mga residente ng baryo. Ngunit nang mag-imbestiga ang mga pulis ng mas malalim, natuklasan nila ang isang bagay na mas nakakakilabot pa kaysa sa simpleng pagpatay. Ano nga ba ang sikreto sa likod ng duguang longganisa at sino ang susunod na biktima? Tandang-tanda ko pa ang araw ng ang kasong iyon ay unang dumating sa mesa ko. Isang ordinaryong araw, ngunit ang hangin sa receiving area ng istasyon ng pulis ay tila may dalang masamang pangitain. Ang pangalan ko ay Dave, isang pulis na 2 buwan pa lamang nalipat sa isang maliit na baryo sa Batangas. Tahimik ang lugar na ito, masyadong tahimik pa nga. Mababait ang mga residente, sariwa ang hangin, at halos walang ulat ng malalaking krimen. Ngunit simula ng umagang iyon, may naramdaman akong kakaiba. Isang ginang na nasa katanghaliang gulang ang nagmamadaling pumasok sa istasyon. Hinihingal siya, tumutulo ang pawis sa noo. "Sir Police, tulong! Nawawala ang manugang ni Mang Dante. 2 gabi na siyang hindi umuuwi," sabi niya nang may takot. Natahimik ako sandali. Hindi bago ang pangalang iyon, Mang Dante, ang may-ari ng sikat na gawang bahay na longganisa dito. Tinatawag ng mga tao ang produkto niya na longganisa ni Dante. Halos lahat ng tindahan sa baryo ay nagbebenta nito. Maging sa ilang palengke sa kabilang bayan ay suki na rin. Sinubukan kong pakalmahin ang ginang habang tinatala ang ulat. "Ano pong pangalan ng manugang niyo, Nay?" "Rita po, sir. Ang sarili kong anak ay ikinasal kay Alex, anak ni Mang Dante." Huminto ako sa pagsusulat sandali. Tinitigan ko ang mukha ng ginang. Magaang mga mata niya. Paos ang boses dahil sa kaiiyak. Sinabi niyang hindi kailanman umaalis si Rita nang walang paalam. Huli siyang pumunta sa bahay ng mga magulang niya noong hapon ng 2 araw na ang nakararaan. Pagkatapos noon, nawala na siya ng parang bula. Agad kong kinontak si Iisa Henry, ang kasama ko sa field. Nagkasundo kaming pumunta agad sa bahay ng pamilya ni Dante ng hapong iyon. Ang bahay ni Mang Dante ay nasa dulo ng baryo, medyo papasok sa kawayanan. Mula sa malayo, makikita na ang malaking karatula na may nakasulat na paggawaan ng longganisa ni Dante. Itinatag noong 2005. Simple lang ang bahay sa harap, pero sa likod ay may malaking gusali na may tsimenya. Mula roon, lumalabas ang matapang na amoy na malinamnam na may halong kakaiba. Ewan ko kung bakit may malabong amoy bakal na parang kalawang o dugo. Pumasok ako sa bakuran sa gilid. Isang asong kulay tsokolate ang tumahol ng malakas malapit sa bakod. Lumabas si Dante mula sa loob ng bahay. Ang matandang lalaki ay malaki ang pangangatawan, maitim ang balat at ang boses ay mabigat parang batong dinuduro. "Ah, Sir Police. Tuloy kayo. Tuloy." Tungkol kay Rita, nalilito rin ako. Ang batang yun ay talagang mahilig umalis ng walang paalam. Kalmado ang tono niya, masyadong kalmado pa nga. Tinitigan ko ang mukha niya. Walang senyales ng panik, wala ring lungkot. Sa halip, mukhang naiinis siya sa pagdating ko. Mula sa kusina, lumabas ang isang binata na may dalang timba na puno ng hiwa ng karne. Nakilala ko siya mula sa litrato sa file, si Alex, asawa ni Rita. "Magandang hapon po, sir. Ako si Dave." Ang pulis na humahawak sa report ng nawawalang tao, sabi ko. Yumuko si Alex, hindi makatingin sa mata ko. "Opo, sir. Hinanap ko na po sa bahay ng nanay niya, sa kapitbahay, sa palengke rin, pero wala po." Tinapik ni Dante ang balikat ng anak. "Tama na, wag mong sisihin ang sarili mo." Matigas ang ulo ni Rita. Kapag nagalit, siguradong tatakas papunta sa nanay niya. Gayunpaman, may napansin ako. Sa pulsuhan ni Alex, may mahabang pulang gasgas na parang kalmot. Nang itanong ko, mabilis niyang itinago ang kamay sa likod at mumiti ng pilit. "Nasugatan ng kutsilyo, sir. Habang naghihiwa ng karne." Hindi ako sumagot, pero nahagip ng mata ko ang malaking drum na bakal sa dulo ng kusina sa likod. Mahigpit ang takip nito gamit ang itim na plastik. Sa sahig, nakita ko ang sanaw ng pulang likido na nagsisimula ng matuyo. "Mang Dante, para saan ang drum na iyan?" tanong ko ng dahan-dahan. "Ah, imbakan yan ng giniling na baka. Minsan kapag marami ang stock,
iniimbak muna namin dyan bago iproseso. Patag ang tono ng boses niya, pero ang kaliwang kamay niya ay nakahawak sa apron ng mahigpit. Ayokong maghinala sila, kaya tumango lang ako at nagpanggap na nagtatala ng routine data. Pero hindi maganda ang kutob ko. May kung ano sa likod ng ngiti ni Dante na nagpapatayo ng balahibo ko. Bago umuwi, nakausap ko sandali ang isang residente na nakatira sa likod ng pagawaan. Siya si Aling Saling. Tindera ng gulay na dumadaan sa lugar tuwing umaga. Sir Police, nakakapagtaka. Karaniwan kapag gabi, tahimik ang kusinang iyan, pero nitong huling 3 gabi, naririnig ko ang tunog ng gilingan hanggang hating gabi. Mayroon ding amoy na sobrang lansa parang karne na hindi normal. Tinitigan ko siya ng seryoso. Amoy karne na hindi normal, paano pong hindi normal, Nay? Lumingon-lingon siya tapos bumulong. Parang amoy karne ng tao, sir. Nagtrabaho ako sa Katayan noon kaya alam ko ang kaibahan. Natahimik ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ang mga salitang iyon ay parang masyadong mabigat para paniwalaan, pero masyado ring espesipiko para ituring na tsismis. Nang gabing iyon, nagsulat ako ng maikling report sa notebook. 3 importanteng bagay ang isinulat ko gamit ang pulang tinta. Nawala si Rita 2 araw na ang nakararaan. Huling nakita sa kusina sa likod. Amoy dugo at drum na natatakpan ng itim na tela. Nang isara ko ang notebook, biglang tumahol ng malakas ang aso sa harap ng bahay ko nang walang dahilan. Ang tahon nito ay bumasag sa katahimikan ng gabi tila nagbababala sa isang bagay na hindi ko pa naiintindihan. Tumayo ako sa harap ng bintana at tumingin sa malayo. May manipis na usok pa ring lumalabas mula sa tsimenya ng kusina ng pamilya ni Dante. Ramdam ko ang lamig na sumusuot sa buto. Ewan ko ba, sa gitna ng amoy ng malamig na gabi, parang naaamoy ko ulit ang amoy mula sa kusinang iyon, amoy malinamnam na may halong bakal. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ang kasong ito ng nawawalang tao ay hindi lang basta ordinaryong report. May mas madilim, may nagtatago sa likod ng masarap na lasa, isang longganisa na gusto ng buong baryo. Isinara ko ang notebook, tumingin sa madilim na langit at bumulong. Kung nandyan ka man, Rita, ipinapangako kong hahanapin kita. Nang umagang iyon, kakaiba ang hangin sa barangay Masikap. Makulimlim ang langit at ang tilaok ng mga manok ay tila nagpapahiwatig na may hindi tama. Hindi ko pa maalis sa isip ko ang amoy mula sa kusina ni Dante. Ang amoy bakal, dugo, at ang kababalaghan sa likod ng maamo niyang ngiti ay umiikot pa rin sa ulo ko. Habang hawak ang tasa ng kape sa mesa ng istasyon ng pulis, tinitigan ko ang report na isinulat ko noong nakaraang gabi. Ang 3 pulang pangungusap ay parang bukas na sugat sa pahina ng notebook. Alam kong hindi lang ito kaso ng nawawalang tao, pero para mapatunayan ito, kailangan ko ng konkretong ebidensya. Maya-maya pa, isang binata ang dumating sa istasyon. Simple ang ayos, may dalang sling bag at mukhang pagod. Excuse me, gusto ko pong makausap si Sir Dave. May importante pong tungkol kay Rita. Mabigat pero matatag ang boses niya. Tinitigan ko siya ng maigi. Sino ka? Ako po si Ben, kaklase po ako ni Rita noong college. Freelance journalist po ako sa local news. Pinaupo ko siya. Mukha siyang balisa at hindi bitawan ang cellphone. May huling mensahe si Rita bago siya nawala, sabi niya sabay bukas ng cellphone at pinakita ang screen. Maikli ang mensahe. Ilang salita lang pero sapat na para manuyo ang lalamunan ko. Kung hindi ako makakatakas ngayong gabi, pakiusap hanapin niyo ako sa kusina sa likod. Binasa ko ito ng 2 beses. Ipinadala ito noong nakaraang 2 gabi ng 11:00 ng gabi. Walang sumagot sa mensahe. Hindi na aktibo ang numero ni Rita ngayon. Bakit ngayon ka lang nag-report, Ben? Maingat kong tanong. Noong una akala ko nagtampo lang siya sa asawa niya, sir. Pero ngayong umaga tumawag ang nanay ni Rita sa akin. Sabi niya hindi pa umuwi si Rita. Dumiretso na ako dito. Tumango ako ng dahan-dahan. Sa loob-loob ko, alam kong nagsisimula ng luminaw ang direksyon ng kaso. Kusina sa likod. Huling mensahe at ang pagiging kalmado ni Dante na parang walang nangyari. Nagdesisyon akong magsagawa ng field investigation. Sa pagkakataong ito, walang uniforme, gusto kong pumunta ng palihim. Nag-alok si Ben na sumama at matapos mag-isip sandali, pumayag ako.
Minsan ang boses mula sa labas ng kapulisan ay nakakakita ng mga bagay na nalalampasan ng opisyal na paningin. Dumating kami sa bahay ni Dante bandang 9:00 ng umaga. Tumigil na ang usok sa tsimenya, pero malakas pa rin ang amoy ng longganisa. Mula sa malayo, naririnig ang ugong ng gilingan na kakapatay lang. Sumilip ako sa bakod na kawayan. Nakatayo si Dante sa harap ng maliit na bodega kasama si Alex. Mahina silang nag-uusap. Paminsan-minsan ay tinatapik ni Dante ang balikat ng anak at tumatango lang si Alex ng mahina. Tumingin ako kay Ben at sumenyas na maghintay. Nang pumasok si Dante sa loob ng bahay, umikot kami sa likod papalapit sa production kitchen. Basa pa ang lupa sa paligid, tila bagong dilig ng tubig. Pero ang amoy lansa ay tumatago sa suot kong face mask. Hindi galing sa baka ang amoy na to, sir, mahinang sabi ni Ben. Tiningnan ko siya. Sigurado ka? Tumango siya. Nakapag-cover na ako sa slaughterhouse. Iba ang amoy na to, mas matapang, mas matamis. Lumuhod ako malapit sa kanal na daluyan ng tubig mula sa kusina. May mapulang likido na umaagos ng marahan. Hindi ito purong pula, pero kakaiba ang kulay, parang pinaghalong dugo at sabon. Sa dulo ng kanal, nakita ko ang isang maliit na bagay na kumikinang. Isang gintong hikaw na hugis puso. Pinulot ko ito gamit ang maliit na tweezer na lagi kong dala sa bulsa. May nakaukit na letrang E sa ibabaw nito. Agad kaming bumalik sa istasyon. Inilagay ko ang hikaw sa plastic evidence bag at itinala ang oras ng pagkakadiskubre. Ngunit bago pa ako makapagpatuloy sa report, tumunog ng malakas ang telepono sa mesa. Sinagot ito ni Isa Henry at tumingin sa akin na maputla ang mukha. Dave, kailangan mong marinig to. May residente na nakakita ng kung ano noong gabi na nawala si Rita. Ilang minuto ang lumipas, nakaupo na ako sa harap ng isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Tasyo, tanod sa kalye malapit sa bahay ni Dante. Nanginginig ang kamay niya habang nagkukwento. Nakita ko ang anino ng taong may hilahilang malaking sako, sir. Dumaan sa likod ng pabrika bandang 12:00 ng hating gabi. Akala ko karne ng baka. Pero bakit kakaiba? Ang bigat ng galaw. Tapos mula sa loob ng sako, may likidong tumutulo sa lupa. Maitim ang kulay. Kilala niyo po ba kung sino? Umiling ng dahan-dahan si Mang Tasyo. Madilim pero sigurado akong matangkad at malaki ang katawan. Parang si Mang Dante. Umalingaw-ngaw ang boses na iyon sa ulo ko. Parang si Mang Dante. Isinulat ko ang bawat detalye. Bawat salita ay parang piraso ng puzzle na nagsisimulang bumuo ng malaking larawan. At ang larawang iyon ay hindi maganda tingnan. Nang magtatakip silim, bumalik ako sa bahay ni Dante. Kaliini ay may dalang permit para sa light inspection. Kumatok ako. Binuksan ni Dante na nakangiti ng malapad. Sir Dave na naman. Wow, ang sipag naman. Gumanti ako ng ngiti sikilas. Hanyaingin menanyakan sa dikit halpak. Pinagmasdan ko ang loob ng bahay niya. Lahat tampak rapi, bersih, bakan terlalu bersih. Pero huminto ang mata ko sa isang bagay. Sapatos ng babae malapit sa pinto sa likod. Maalikabok ang sapatos at maliit ang sukat, kasya kay Rita. Kanino pong sapatos to, Mang Dante? Tanong ko nang walang emosyon. Lumingon saglit si Dante. Baka naiwan ng trabahador. Hindi ko rin alam. Tumango ako ng dahan-dahan, pero sa loob ko alam kong nagsisinungaling siya. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa opisina mag-isa, nakatitig sa malaking board na puno ng maliliit na yellow notes. Sa gitna ng board, nakapaskil ang litrato ni Rita na may malaking nakasulat na missing key sa itaas. Sa tabi nito, magkatabing nakalagay ang litrato ni Dante at Alex. Gumuhit ako ng linya mula sa litrato ni Rita papunta sa larawan ng gintong hikaw, tapos isa pang linya papunta sa larawan ng drum sa kusina sa likod, at isang huling linya sa mensahe sa cellphone ni Ben, hanapin niyo ako sa kusina sa likod. Konektado na ngayon ang tatlong tuldok. Pero tuwing sinusubukan kong mag-isip ng lohikal na dahilan, tumatanggi ang isip ko. Dahil masyadong malupit ang posibilidad para paniwalaan, pumikit ako sandali. Sa dilim, naisip ko ang mukha ni Rita, nakangiti. Pagkatapos ay dahan-dahang naglaho sa likod ng makapal na usok ng tsimenya ng bahay ni Dante.
At ewan ko ba, naririnig ko ang tunog ng gilingan na umiikot ng mabagal, mabigat, tila lumulunok ng malaking sikreto. Mabilis akong dumilat, hinihingal. Alam kong hindi ako makakatulog ngayong gabi. Isang bagay ang sigurado, simula bukas hukayin ko pa ng mas malalim dahil hindi tumakas si Rita. Itinago si Rita at kailangan ko siyang mahanap bago maging mas nakakatakot pa sa amoy ng karne ang amoy mula sa kusinang iyon. Ikatlong araw na mula nang matanggap ang ulat ng pagkawala ni Rita at parang bangungot na ayaw matapos. Hindi ko mapigilang isipin ang huling mensahe sa cellphone ni Ben, hanapin niyo ako sa kusina sa likod. Tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata, paulit-ulit na lumalabas ang pangungusap na iyon sa isip ko parang etyo na ayaw umalis. Ngayong umaga, nakatayo ulit ako sa harap ng paggawaan ng longganisa ni Dante. Ang hangin sa baryo na karaniwang payapa ay bumibigat ngayon. Mula sa siwang ng bubong, may manipis na usok na lumalabas mula sa kusina. May tunog ng gilingan na umuugong ng mahina. May ritmo, mabagal pero tuloy-tuloy. Ang tunog na iyon ay nagpapatayo ng balahibo ko. Hindi ako nag-iisa ngayon. Nakatayo si Ben sa tabi ko, dala ang maliit na kamera at notes ng interview niya. Mukha siyang tensyonado pero ang tingin niya ay nagpapakita ng parehong determinasyon gaya ng sa akin. Sir Dave, mahina niyang sabi. Nagtanong na ako sa ilang residente sa palengke. Marami ang nagsasabing nag-iba ang lasa ng longganisa ni Mang Dante simula noong nakaraang 3 araw. Sabi nila mas malambot at mas masarap kaysa dati. Lumunok ako. Ang salitang mas masarap ay parang nakakasakal. Kailangan ko ng konkretong ebidensya, sagot ko ng mahina. Kailangan nating makita kung ano talaga ang ginagawa niya sa kusinang iyan. Naghintay kami hanggang tumaas ang araw at nagpanggap na food safety inspectors na dumating para sa surprise inspection. May dala akong official letter galing sa munisipyo, sapat na para hindi na masyadong magtanong si Dante. Pagpasok namin, sinalubong kami ni Dante ng ngiti na ewan ko ba, parang malamig at peke. Wow, sabay na dumating si Sir Police at ang reporter. Gusto niyong ipromote ang negosyo ko, no, biro niya. Tipid akong umiti. Hindi promo, Mang Dante. Maliit na inspection lang. Tungkol sa kalinisan at raw materials. Tumawa ng mahina si Dante. Sige. Tingnan niyo mismo. Malinis ang longganisa ko, lahat halal at natural. Ang salitang halal ay dumikit sa isip ko parang sugat. Tumango ako ng dahan-dahan at sumunod sa kanya papunta sa production room. Pagkabukas ng pinto ng kusina, sumalubong agad ang init na maihalong amoy ng karne. Puno ang kwarto ng gilingan, sabitan ng karne at ilang malalaking drum na bakal. Semuan niya tampak biyasa sa paningin pero may kung ano sa hangin na nagpapakaba sa akin. Ang amoy ay hindi lang basta baka, may halong bakal at lansa na hindi dapat nasa paggawaan ng pagkain. Abala si Dante sa pagpapakita ng mga gamit, nagpapaliwanag ng mahaba tungkol sa paraan ng paggiling, pampalasa at pagpepreserba. Samantala, patuloy ang pagmamasid ng mata ko sa paligid. Sa sulok ng kwarto, may maliit na pinto na nakakandado. Walang marka doon pero sa sahig ay may mga basang yapak. Tila ba kakatapos lang gamitin. Dahan-dahan akong lumapit. Para saan ang pintong to, Mang Dante? Yan. Mabilis na lumingon si Dante. Medyo tumaas ang boses niya. Bodega ng mga lumang gamit, hindi na ginagamit. Maraming daga. Tinitigan ko ang kandado bago makintab pa. Hindi tugma sa sinabing hindi ginagamit na bodega. Pero nagtimpi ako. Hindi ito ang oras para sa komprontasyon. Habang nagsasalita ako, nagpapanggap si Ben na kumukuha ng litrato ng production tools. Pero alam kong pasimple rin niyang kinukunan ang nakalock na pinto. Tumutulo ang pawis sa sentido niya, pero nanatili siyang kalmado. Pagkaalis ni Dante papunta sa sala para sagutin ang telepono, nagbigay ako ng mabilis na senyas. Gumalaw kami papunta sa maliit na pinto. Kinuha ko ang pocket knife sa bulsa at maingat na pinutol ang dulo ng kandado na maluwag na. Pagkabukas ng pinto, sumalubong agad ang mas matapang na amoy. Hindi lang basta karne, amoy bakal, dugo at bagay na mas mabigat. Parang katawan ng tao na matagal na nababad sa tubig. Sa loob ng kwartong iyon, may iisang malaking drum na bakal na mahigpit ang takip.
May mansang matingkad na pula sa ibabaw at sa tabi nito ay nakalatag ang maruming apron ng trabahador. Lumapit ako, binuksan ang flashlight at inilawan ang gilid ng drum. Kupas na ang sulat pero nababasa pa. Special Meat Air. Tumingin ako kay Ben at pareho kaming natahimik. Elsie, bulong niya. Bago pa ako makasagot, narinig ang mabibigat na hakbang mula sa main door. Bumalik na si Dante. Palakas ng palakas ang tunog ng sapatos niya sa sementadong sahig. Ben, bilis, bulong ko. Nagmadali kaming isara ang pinto ng bodega at itinago ang pinutol na kandado sa likod ng drum na walang laman. Kakatayo pa lang namin sa dating pwesto nang lumitaw si Dante na may pilit ng ngiti. Tapos na ba, Sir Police? Ay, pasensya na, may tumawag na malaking customer. Sinubukan kong pigilan ang hininga para maging stable ang boses ko. Tapos na, Mang Dante. Maikling inspection lang. Ipadadala na lang namin ang resulta sa barangay hall. Matagal kaming tinitigan ni Dante. Matalim ang tingin parang alam niyang may ginalaw kaming hindi dapat galawin. Pero nanatili siyang nakangiti. Mabuti. Kung ganun, huwag niyong kalimutang magdala ng longganisa para matikman sa opisina. Kumuha siya ng ilang pakete ng longganisa sa mesa at iniabot sa akin. Nanginig ang kamay ko nang tanggapin ko ito. Malinis ang balot, maayos, may label na masarap na sari espesyal pampamilya. Lumabas kami ng bahay na kumakabog ang dibdib. Nang makalayo-layo na, tinitigan ako agad ni Ben ng matalim. Sir Dave, kailangan nating ipasuri ang laman ng longganisang to, bilis. Tumango ako. Naisip ko na iyon. Sa biyahe papuntang presinto, walang nagsasalita. Parang kabaong na bakal ang sasakyan na nagkukulong ng tensyon. Bawat daan ng gulong sa maliit na bato ay parang dagundong sa dibdib ko. Pagdating sa presinto, inutusan ko agad si Henry na maghanda ng temporary storage. Inilagay ko ang 2 pakete ng longganisa sa sterile plastic. Ipapadala ko ito sa forensic laboratory sa bayan, mahina kong sabi. Naupo si Ben sa silya na maputla ang mukha. Kapag ang resulta ay nagpakita ng bagay na hindi baka, ibig sabihin si Rita. Tinitigan ko siya pero hindi ako sumagot. Dahil sa puso ko, alam kong mas malaki ang posibilidad na iyon kaysa sa simpleng masamang kutob. Nang gabing iyon, bumalik ako sa tinutuluyan ko. Malakas ang ihip ng hangin kaya kumakalampag ang bintana. Nakaupo ako mag-isa sa silya nakatitig sa pakete ng longganisa na inuwi ko bilang extra sample. Kulay cream ang label na papel na may gintong sulat sa ibaba. Lasang pamilya na walang katulad. Binuksan ko ng kaunti ang dulo ng plastic. Napuno ng amoy ng karne ang kwarto. Malinamnam, malambot, pero may tumutusok sa likod nito. Parang amoy bakal na malabo pero totoo. Mabilis ko itong isinara at isinandal ang ulo sa dingding. Ang haba ng gabing ito. Masyadong maraming tanong, masyadong kakaunti ang sagot. Isang bagay ang sigurado ko. Kung totoo ang hinala ko, buong baryo na ang nakakain ng bagay na hindi dapat kailanman hawakan ng tao. At sa likod ng lahat ng iyon, iisang pangalan lang ang paulit-ulit na naririnig sa isip ko, Dante. 3 araw na akong hindi nakakatulog ng maayos. Gabi-gabi, ang imahe ng drum na bakal sa kusina ni Mang Dante ay patuloy na nagmumulto sa isip ko. Ang amoy bakal, ang amoy na kumakapit sa ilong ko. Kahit nakailang ligo na ako, parang ayaw maalis. Nagsisimula na akong makaramdam na baka masyado na akong nalunod sa kasong ito. Pero nawala ang lahat ng pagod nang tumawag ang laboratorio ngayong umaga. Sir Dave, lumabas na po ang result ng sample ng longganisa. Ang boses sa kabilang linya ay patag. Pero nahuli ko ang seryosong tono. Inayos ko ang upo. Ano ang resulta? Mabilis kong tanong. Ilang segundong katahimikan. Tapos narinig ko ang pangungusap. May natagpo ang bakas ng ififi ng tao sa loob ng pinaghalong karne. Natigilan ako. Parang tumigil ang mundo sa paligid ko. Biglang lumakas ang tunog ng electric fan sa kwarto. Ang tiktak ng orasan ay parang dagundong. Pumikit ako, pinigil ang hininga. Totoo pala ang lahat ng iniisip ko noon pa. Salamat, Doc. Itago niyo ang result. Ako mismo ang kukuha. Binaba ko ang telepono. Nanginginig ang kamay ko nang ilapag ko ito sa mesa. Si Ben na kanina pa nakaupo sa sulok ay napatayo agad.
Ano, sir? Tinitigan ko siya ng mabigat. Tama, Ben, maigili ng tao sa longganisang yun. Namutla agad si Ben yumuko, tinakpan ang mukha ng dalawang kamay. Alam ko, sa likod ng kalmado niyang pagbabalita, kaibigan pa rin siya na nawala ng taong nagngangalang Rita. Nilapitan ko siya, tinapik ang balikat. Hindi ito ang oras para sumuko. Kailangan nating hulihin ang salarin bago siya makatakas. Tumango ng dahan-dahan si Ben, pero tumulo ang luha niya nang hindi mapigilan. Inihanda namin agad ang raid plan. Pinamunuan ko mismo ang maliit na team galing sa istasyon. Kasama sina Henry, Wahyu at isang miyembro ng forensic unit. Hindi muna kami pwedeng gumawa ng malaking gulo, baka maghinala si Dante. Samantala, sinabihan ko si Ben na manatili sa likod. Magmasid mula sa malayo. Nagpumilit siyang sumama, pero pinagbawalan ko siya ng mariin. Hindi ka pulis, Ben, kapag may nangyari, ako ang mananagot. 9:00 ng gabi, dumating kami sa harap ng bahay na gawaan ng longganisa. Madilim ang langit, walang bituin, tanging ang malamlam na ilaw mula sa kalsada ng baryo ang nagbibigay liwanag. Mula sa likod ng bakod, may nakikitang malamlam na ilaw mula sa kusina sa likod. Umaandar pa ang gilingan. Sumenyas ako gamit ang kamay. Henry sa kanan. Wahyu, sumunod ka sa akin sa likod. Mabagal ang lakad namin. Sinusubukang huwag gumawa ng ingay. Nang lumapit ako sa bintana ng kusina, nakita ko ang figura ni Dante na nakatayo sa harap ng malaking drum. Seryoso ang mukha, pinapawisan, at may hawak na parang meat cleaver. May pinuputol siya sa ibabaw ng mahabang mesang kahoy. Malaking piraso ng karne na medyo maitim ang kulay. Hindi ko alam kung baka ba yun o iba. Ngayon na, bulong ko. Pinasok namin ang bahay. Pulis! Huwag kang kikilos. Nagulat si Dante, nalaglag ang kutsilyo sa sahig. Sinubukan pa niyang tumakbo sa pinto sa likod. Pero mas mabilis si Wahyu na pigilan siya. Itinutok ko ang baril. Ibaba mo ang kamay mo, Dante. Huminto siya, hinihingal. Tumingin sa amin isa-isa ng may wild na mata. Bakit kayo nandito ng ganitong oras? Paos ang boses niya. Follow-up inspection, matigas kong sagot. May ebidensya na kami na may ziti ng tao ang produkto mo. Tumawa ng mahina si Dante, pero ang tawa niya ay parang sa taong nawawala na sa sarili. Akala niyo alam niyo na ang lahat. Ha? Hindi niyo naiintindihan? Gusto ko lang panatilihin ang lasa ng pamilya ko. Humakbang ako pasulong. Anong ibig mong sabihin? Itinuro niya ang malaking drum. Ininsulto ako ni Rita. Gusto niyang tumakas, dalhin ang pangalan ng pamilya ko sa lupa. Hindi ko pwedeng hayaan iyon. Pero siya ang nauna. Tumaas ang boses niya, namula ang mata at nanginig ang katawan. Tinitigan ko ang drum ng may pag-iingat. Pinatay mo. Naggalit ang ngipin ni Dante. Hindi ko sinasadya, gusto ko lang siyang takutin. Pero natumba siya, tumama ang ulo sa mesa. Nagpanik ako, hindi ko alam ang gagawin. At nagdesisyon kang putulin ang katawan niya at ihalo sa adonan ng longganisa. Nanginginig ang boses ko pero matalim. Matagal niya akong tinitigan bago tumawa ng mahina. Gusto ko lang magpatuloy ang lahat. Walang nakakaalam, walang naghihinala. Gusto ng lahat ang longganisa ko. Pinuri nilang lahat ang lasa. Ngumiti siya. Humingi pa nga sila ng ekstra. Huminga ako ng malalim. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay parang sugat na tinatarak sa dibdib. Dante, alam mo ba kung gaano karaming tao ang nakakain ng ginawa mo? Lahat ng tao sa baryong ito, proud niyang sagot. At hindi sila nagkasakit. Ibig sabihin nagtagumpay ako. Tinitigan ko siya ng may galit pero nagtimpi ako para hindi madala ng emosyon. Henry, pusasan mo siya. Hindi nanlaban si Dante. Yumuko lang siya parang taong nawalan na ng katinuan. Pero bago mapusasan, tumingin siya ulit sa akin nang may malamig na ngiti. Sa tingin mo baliw ako? Hindi, Sir Police. Sinigurado ko lang na walang nasasayang na karne sa bahay na to. Hindi ako sumagot. Sinenyasan ko lang ang forensic team na buksan ang malaking drum. Pagkabukas ng takip, kumalat agad ang masangsang na amoy. Ilang miyembro ang nagtakip ng ilong.
Tinutukan ng flashlight ang maitim na pulang likido. At doon, kitang-kita ang putol na mahabang buhok at ang silver ring na suot pa rin ng maliit na daliri. Sumigaw ng hysterical si Ben na nakatayo sa malayo sa labas ng bakod nang makita niya ito. Inutusan ko agad ang mga pulis na pigilan siya para hindi makalapit. Sinelyuhan ang production house ng gabing iyon. Lahat ng gamit, sangkap at longganisa na hindi pa naipapadala ay kinumpiska para sa karagdagang pagsusuri. Nagsimulang magdatingan ang mga residente na curious tapos nagpanik nang marinig ang balita. Napuno ang kalsada ng sigawan, iyakan at mura. May ilang sumuka pa sa gilid. Ang longganisa na kinakain nila, na binebenta nila, na ipinagmamalaki nila, ay galing pala sa karning tao. Dinala si Dante sa istasyon ng pulis na nakaposas. Sa buong biyahe, tumatawa lang siya ng mahina habang nakatulala sa bintana ng sasakyan. Gusto ko lang ng lasang hindi makakalimutan, bulong niya. Tinitigan ko siya sa rearview mirror nang maihalong pandidiri at awa. Wala na akong magagawa kundi siguraduhing hindi na niya mahahawakan ulit ang gamit sa kusina. Kinabukasan, sinulat ni Ben ang balita. Ang pamagat, dugo ang longganisa, lasang pamilya na bawal nang tumubo ulit. Binasa ko ang draft ng tahimik. Nakaupo si Ben sa harap ko, magaang mata, pero sa pagkakataong ito wala ng luha. Tahimik na si Rita ngayon, mahina niyang sabi. At alam na ng tao kung sino talaga siya. Tumango lang ako. Hindi pa tapos ang trabaho namin. Marami pang kailangang linisin, marami pang kailangang ipaliwanag sa mga residente. Pero nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nakahinga ako ng maluwag. Tapos na ang kaso. Pagbabayaran ni Dante ang ginawa niya. Gayunpaman, ang amoy bakal mula sa kusinang iyon, alam kong mananatili sa alaala ko magpakailanman. Umuulan mula pa kaninang hapon, binabasa ang bakura ng istasyon parang luhang ayaw tumigil. Nakaupo ako sa interrogation room, kasama lang ang malamlam na ilaw na nakabitin sa itaas. Maalinsangan ang hangin sa kwarto at amoy bakal. Pareho ng amoy sa kusina ni Dante na hanggang ngayon ay nakadikit pa rin sa isip ko. Sa harap ko, nakaupo si Dante na nakaposas ang kamay sa ibabaw ng mesa. Gusot na ang polo niya. Mukha siyang mas matanda sa edad niya. Pero nananatiling matalim at malamig ang mga mata niya tulad ng taong hindi na marunong matakot. Dahan-dahan kong binuksan ang folder sa kamay ko. Dante, nasa amin na ang lahat ng ebidensya. Saksi, at ang hindi direktang pag-amin mo sa crime scene. Pero gusto kong marinig mismo sa bibig mo. Bakit mo ginawa iyon? Hindi agad sumagot si Dante. Tinitigan niya ang sahig bago bumuntong hininga ng malalim. Ayoko siyang patayin, sabi niya. Paos ang boses niya, mabigat, parang galing sa tuyong lalamunan. Gusto ko lang siyang patahimikin. Kumunot ang noo ko. Patahimikin saan? Sa lahat ng pang-iinsulto, mabilis niyang sagot. Sabi niya failure ako. Sabi niya nakakadiri ang negosyo ko. Gusto niyang tumakas, gusto niyang hiwalayan ang anak ko. Hindi ko pwedeng hayaan iyon. Isinakripisyo ko na ang lahat para sa pamilyang to. Tinitigan ko siya ng matalim. Manugang mo ang biktima mo. Isang batang babae na gusto lang mabuhay ng payapa. Hindi mo ba nare-realize kung gaano karumaldumal ang ginawa mo? Tumawa ng mahina si Dante nang walang ngiti. Alam ko, Sir Police. Pero nung time na iyon, hindi ako nag-isip. Nakita ko lang ang mukha niya. Mukha ng taong sumira sa lahat ng pinundar ko. At pagkatapos mangyari ang lahat, hindi ko na alam ang gagawin. Huminto siya sandali tapos nagpatuloy sa mas mahinang boses. Dati namatay din ang asawa ko sa kusinang iyon. Aksidente. Pero alam kong kasalanan ko. Masyado akong naging abala sa negosyo, kaya hindi ko alam na mailik ang tangke ng gas sa bahay. Mula ng araw na iyon, nangako ako na magtatrabaho ako ng walang tigil. Yung kusina na lang ang natira sa kanya. Natahimik ako. Sa unang pagkakataon, parang tapat ang pagsisisi niya. Pero nawala agad ang awa nang maalala ko ang putol na buhok ni Rita na natagpuan sa drum. At inulit mo na naman, mahina kong sabi. Nawalan ka ng asawa tapos ngayon manugang mo naman. Dalawang babae na dapat pinrotektahan mo. Tinitigan ako ni Dante, sa pagkakataong ito ay nangingilid ang luha.
Ayoko nang mawalan pa ulit, Sir Dave. Akala ko kapag napanatili kong ganun pa rin ang lahat. Kung kakainin pa rin ang lahat ang longganisa ko at sasabihing masarap, ibig sabihin maisaysay pa ang buhay ko. Pero bulok na pala ang lahat mula umpisa. Matagal ko siyang tinitigan ng walang sinasabi. Ang mga salita ay nakabitin sa ere parang makapal na usok na nagpapasikip sa dibdib. Ilang oras ang lumipas, umalis ako sa interrogation room. Naghihintay na si Henry sa labas. "Kamusta, sir?" tanong niya. Umamin siya, maikli kong sagot. Pero masyadong malalim ang dahilan para maging simpleng pagpatay lang. Tungkol ito sa kawalan, puot, at kasakiman na naghalo-halo. Tumango si Henry, malungkot ang mukha. "Dumating si Ben kanina, sir. Nasa waiting area siya, may ibibigay daw." Bumuntong hininga ako at lumabas. Nakaupo si Ben sa mahabang bangko malapit sa pinto, hawak ang lumang notebook. Nang lumapit ako, tumayo siya. "Sir Dave," mahina niyang sabi. "Ito ang huling sinulat ni Rita bago siya nawala. Nakita ko sa drawer ng kwarto niya nung tinutulungan ko ang pamilya niyang maglinis." Iniabot niya ang notebook na nanginginig ang kamay. Binuksan ko ang unang pahina. Malinis at malambot ang sulat kamay ni Rita. Nakasulat doon, "Takot ako sa biyenan ko." Nagbago siya. Ang mga mata niya ay parang laging nagmamasid sa akin. Kahit nasa kusina ako. Gusto kong ilayo ako ni Alex, pero laging sinasabi ni Alex, "Wag muna." Hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko. Dahan-dahan kong isinara ang notebook. Parang kinukumpirma ng nilalaman ng sulat ang lahat ng natuklasan namin sa field. Yumuko si Ben, nanginginig ang boses. Alam na niyang may mangyayari ng gabing iyon. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang ang ulan sa labas ng bintana, hinihintay na kumalma ang isip ko. Sa loob-loob ko, alam kong humingi na ng tulong si Rita bago pa man mahuli ang lahat. Ilang araw ang lumipas, kumalat sa buong Calabarzon ang balita tungkol sa duguang longganisa. Ang pangalang Dante ay naging simbolo ng bagong katatakutan sa mga taga-baryo. Maraming pumunta sa istasyon, nagmamakaawa na ipasara namin ang lahat ng production ng longganisa na umiikot pa. May mga residente ring hindi pa rin makapaniwala. Pakiramdam nila ay tinraidor sila ng taong iginagalang nila noon. Samantala, inilipat si Dante sa City Jail para sa karagdagang investigasyon. Bago siya dinala, nakita ko siya saglit sa selda. Nakaupo siya sa sulok, nakatulala sa pader. "Sir Dave," sabi niya nang hindi lumilingon. "Alam mo ba kung ano ang pinakakakaiba sa lahat?" Nanahimik ako, naghintay. Lahat ng kumain ng longganisang iyon, sabi nila iyon ang pinakamasarap na natikman nila. Walang naghinala kahit isa. Tipid siyang ngumiti. Minsan, gusto talaga ng tao ang mga bagay na hindi nila alam ang pinanggalingan. Hindi ako sumagot. Wala na ring dapat sabihin. Iniwan ko ang seldang iyon nang mabigat ang hakbang, dala ang pasanin na ewan ko kung kailan maaalis. Nang gabi, nakaupo ako mag-isa sa beranda ng staff house. Tumigil na ang ulan, pero basa pa ang lupa at nanunuot ang lamig. Tumingin ako sa madilim na langit, sinusubukang burahin ang lahat ng imahe sa isip ko. Pero tuwing ipipikit ko ang mata ko, naaamoy ko pa rin yun. Amoy bakal, amoy karne, amoy kasalanan na hindi mawala. Iminungkahi ni Henry na mag-leave ako ng ilang araw, pero alam kong hindi ko pa kaya. May mga report pang tatapusin, balitang kailangang kumpirmahin, at puso na hindi pa handang magpahinga. Maaaring tapos na ang kasong ito sa mata ng batas, pero hindi sa isip ko. Naalala ko ang huling pangungusap ni Rita sa sulat niya. "Kung hindi ako makabalik, pakiusap huwag niyong hayaang ituloy niya ang paggawa ng longganisang iyon." Tumingin ako sa malayo sa kanluran. Tahimik ang gabi, tanging huni ng kuliglig at tiktak ng orasan sa dingding ang naririnig. At sa katahimikang iyon, nangako ako sa sarili ko, hindi na magkakaroon ng isa pang Dante na hahayaang mabuhay na may madugong sikreto sa likod ng kusina nila. Halos 2 linggo na mula ng opisyal na makulong si Dante sa City Jail. Gayunpaman, hindi pa rin bumabalik sa dati ang katahimikan sa baryong ito. Nagkatinginan pa rin ang mga tao ng may pagdududa. Tuwing may naaamoy na karne mula sa kusina ng kahit sino, may mga residenteng nagsasara agad ng bintana. Tila takot na may dalang masamang alaala ang amoy.
Madalas akong dumaan sa harap ng dating pagawaan ng longganisa ni Dante. Ang gusali ay may yellow tape na ngayon. Pero minsan pakiramdam ko ay naririnig ko ang tunog ng gilingan mula sa loob. Kahit na malinaw na walang tao sa lugar. Siguro isip ko lang ang hindi pa makawala sa lahat ng nangyari. Ngayong umaga, pumunta kami ni Henry para bantayan ang area. Nagsisimula ng matuklap ang pintura ng pader. Ang karatula sa harap ay tinanggal na ng mga residente dahil malas daw. Pero ang malabong amoy mula sa loob ng gusali ay pareho pa rin. Halo ng amoy pampalasa at bakal na nanunuot. Sir, gabi-gabi daw may nakakakitang anino ng babae sa bintana ng kusina, sabi ni Henry na halos pabulong. Tinitigan ko ang bintana. Anino ni Rita, kamo? Ewan. Sabi ng mga tao. Nakakarinig daw sila ng boses ng babaeng umiiyak kapag dumadaan dito sa gabi. Huminga ako ng malalim. Minsan hindi multo ang dumarating, Henry, kundi ang guilt na nabubuhay sa isip ng mga tao. Natahimik siya at matagal akong tinitigan. Kasama ba sa isip niyo, sir? Hindi ako sumagot, naglakad lang ako ng dahan-dahan papunta sa kusina sa likod kung saan natagpuan noon ang drum na bakal. Tuyo na ang lupa, pero malinaw pa rin ang bakas ng hukay ng forensics. Lumuhod ako at hinawakan ang malamig na sahig. Pakiramdam ko ay hinahawakan ko ang patay na pulso ng isang kasalanang hinding-hindi mawawala. Nang hapon, pinuntahan ko ang bahay ng pamilya ni Rita. Sinalubong ako ng nanay niyang si Aling Tess na mukhang tumanda ng 10 taon. Tuloy po kayo, Sir Dave, sabi niya sa mahinang boses. Sa sala, may nakalagay na litrato ni Rita sa maliit na mesa. Nakangiti siya sa litrato. Ngiting naging bahagi na lang ng alaala. Yumuko ako bilang paggalang at umupo ng dahan-dahan. Alam ko pong nangyari na ang lahat, mahina kong sabi. Pero kailangan pa rin namin ng permiso ng pamilya para sa maayos na libing. Na-identify na po ng buo ang bangkay. Humikbi ng mahina si Aling Tess. Sa wakas makakauwi na rin siya, sir. Tumango ako. Opo, Nay. Tutulong kami sa pag-aasikaso ng lahat. Hinaplos niya ang frame ng litrato. Blanko ang mata. Dati madalas akong magalit kay Rita dahil nag-asawa ng maaga, pero siya pala ang sasalo ng lahat ng kasalanan ng iba. Hindi ko alam ang sasabihin. Minsan sa trabahong ito, humaharap ako sa sugat na hindi kayang pagalingin ng hustisya lang. Bago ako umalis, hinawakan ni Aling Tess ang kamay ko ng mahigpit. Sir Dave, kapag nakita niyo ulit si Dante, pakitanong naman ang isang bagay para sa akin. Nagtaka akong tumingin sa kanya. Ano po yun, Nay? Bakit si Rita pa? Bakit hindi na lang sarili niya ang parusahan niya? Yumuko na lang ako. Walang sagot sa ganyang tanong. Nang gabi, sinulat ko ang final report ng kaso. Pero tuwing itatype ko ang pangalan ni Rita, tumitigil ang kamay ko. Pakiramdam ko, sinusulat ko ang pangalan ng taong buhay pa sa isip ko. Dumating si Ben na may dalang ilang dagdag na dokumento mula sa editorial. Mukha siyang mas payat pero hindi na kasing blanko ng dati ang mga mata. Sir Dave, sinusulat ko na ang karugtong na article, pero sa pagkakataong ito, hindi tungkol kay Dante, sabi niya. Tungkol saan? Tungkol sa mga taong nanatiling buhay pagkatapos ng trahedya. Tungkol sa kung paanong ang takot ay pwedeng bumulag sa atin sa katotohanan. Tumango ako ng dahan-dahan. Isulat mo ng maingat. Masyado nang natrauma ang baryong ito. Tinitigan ako ni Ben ng malalim. Minsan, sir, ang trauma ay kailangang ikwento para hindi na patuloy na mabuhay sa isip ng tao. Natahimik ako. Bumaon ang mga salitang iyon. Bago umalis, naglagay si Ben ng maliit na pakete ng longganisa sa mesa ko. May bagong gumagawa na nagbukas sa palengke. Sabi nila mas ligtas ang recipe. Pero gusto ko lang malaman nyo, sir, nagsisimula na ulit maglakas loob magtinda ang mga tao. Matagal kong tinitigan ang pakete. Iba ang label, pero pareho pa rin ang amoy. Ewan ko ba, pakiramdam ko nakikita ko na naman ang nakaraan na nakatayo sa harap ko. Ilang araw ang lumipas, ipinatawag ako sa City Jail para dumalo sa follow-up examination ni Dante. Mukha siyang mas mahina. Mahaba na ang balbas, mapungay ang mata, pero nandoon pa rin ang parehong ngiti, Sir Dave. Bati niya ng mahina pagpasok ko sa interrogation room.
Nabalitaan kong inayos mo na ang libing ni Rita. Salamat. Umupo ako nang hindi gumaganti ng ngiti. Nailibing na si Rita sa tabi ng nanay niya. Dumating ang buong baryo para makiramay. Tumango ng dahan-dahan si Dante at tumingin sa sahig. Mabait na bata siya, masyadong mabait para tumira sa bahay ko. Kung ganun, bakit mo ginawa iyon? Patag kong tanong. Matagal niya akong tinitigan bago sumagot, hindi ko alam, pero gabi-gabi naaamoy ko pa rin ang parehong amoy ng karne sa panaginip ko. Parang gusto ng Diyos na lagi kong maalala. Pumikit ako. Kahit sa pagsisisi niya, si Dante ay parang taong hindi talaga aware sa ginawa niya. Bago ako lumabas, nagsalita ulit siya, Sir Dave, kapag nagsimula ng magbenta ulit ng longganisa ang mga tao sa baryo, huwag niyong hayaang makalimutan nila kung saan nagsimula ang lahat ng ito. Tinitigan ko siya saglit at umalis nang hindi na lumingon. Nang gabi, nakaupo ako sa kotseng nakaparada sa gilid ng kalsada sa baryo. Dala ng malamig na hangin ang amoy ng usok ng kahoy mula sa kusina ng mga residente. Mula sa bintana, nakikita ko ang mga batang naglalaro ng tagu-taguan. Tumatawa nang hindi alam na ang lupang tinatapakan nila ay naging saksi sa isang trahedya. Siguro ganun talaga ang buhay. Tuloy pa rin kahit hindi patuyo ang sugat. Nagsindi ako ng sigarilyo, tumingin sa malayo sa langit. Ang imahe ng mukha ni Dante, Rita, at Ben ay nagpapalitan sa isip ko, parang clip ng pelikula na ayaw tumigil. Sa loob ko, may na-realize ako. Ang hustisya ay naibigay na, pero ang pandidiri at guilt ay hindi mawawala. Ang amoy bakal sa kusina ni Dante, ang amoy ng kamatayan na nakadikit sa dila ng mga residente, at ang takot na naiwan sa dibdib ko. Lahat ng iyon ay naging bahagi na ng kwento na hindi ko na mabubura. Huminga ako ng malalim at bumulong sa sarili. May mga lasa na hindi na dapat nilikha pa. At nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, tapat akong umasa na wala ng ibang tao na maglalakas loob na maghanap ng kakaibang lasa, kapalit ng kanilang konsensya. Lumipas ang 3 linggo mula ng opisyal na mahatulan si Dante ng korte. Dahan-dahang bumabalik sa normal ang barangay Masikap. Kahit hindi pa talaga gumagaling ang iniwang sugat, pero tulad ng lumang sugat na hindi pa natutuyo, ang buhay sa baryo ay muling nagulo ng isang bagay na hindi inaasahan. Nang umagang iyon, nasa istasyon ako ng pulis. Nang dumating si Henry na nagmamadali dala ang report. Sir Dave, may kakaiba sa palengke ng baryo. May report ang mga residente na may bagong gawaan ng longganisa na nagbukas ng pwesto. Pero sabi nila, ang lasa ay kamukhang-kamukha ng gawa ni Dante. Tumigil ako sa pagsusulat. Kamukha, ibig mong sabihin sa lasa o sa amoy? Pareho, sir. Pati ilang mamimili nagsabing pareho rin ang tekstura. Natatakot sila. Agad akong tumayo, kinuha ang jacket at service pistol. Pupunta tayo dun ngayon. Mukhang abala ang palengke ng Masikap gaya ng dati, pero may kakaiba sa hangin. Sa gitna ng hilera ng mga tindahan ng gulay, may isang bagong tent na may simpleng karatula, masarap na longganisa, sari-rasa. Lumapit kami ni Henry at sa likod ng mesa, nakita namin ang isang lalaking nasa 40 na may maamong ngiti. Sa tabi niya, isang dalaga ang tumutulong magbalot ng order ng customer. Magandang umaga, Sir Police. Gusto niyo bang tikman ang longganisa namin? 1 linggo pa lang kaming bukas, masigla niyang sabi. Hindi ako sumagot agad. Nakatitig ang mata ko sa tumpok ng longganisa sa mesa. Ang hugis ay parehong-pareho ng gawa ni Dante, pati ang kulay ng plastic wrapper ay parehong madilaw-dilaw. Anong pangalan mo? Patag kong tanong. Ako si Arman, sir. Dati akong nagtatrabaho sa pabrika ng longganisa ni Mang Dante bago nangyari yun. Ngayon sinusubukan kong magnegosyo ng sarili. Lahat ng sangkap ay halal at ligtas, sumusumpa ako. Dahan-dahan akong tumango. Pwede ba kaming kumuha ng sample para ipasuri? CJ, sir. Go ahead. Pero bago pa ako makapagsalita ulit, ang babae sa tabi niya ay yumuko ng kaunti at tumingin sa akin na mapula ang mata. Sir, pinsan po ako ni Rita, mahina niyang sabi. Tinitigan ko siya ng matalim. Anong pangalan mo? Wulan. Sir, tinutulungan ko lang si Arman. Gusto lang po naming kumita ng marangal. Tinitigan ko silang dalawa ng ilang segundo bago sumagot, sige,
Pero lahat ng produkto nyo, kailangang itest namin sa lab para sa kaligtasan ng mga residente. Tumango si Arman. Pero nakita ko saglit na nanginig ang kaliwang kamay niya, maliit na bagay na hindi pwedeng baliwalain. Nang hapon, bumalik ako sa opisina dala ang sample ng longganisa. Matagal ko itong tinitigan sa mesa. Ang kulay, ang amoy, pati ang hiwa, lahat ay nagpapasikip ng dibdib ko. Sikan masalalo datang lagi menyamar dalam bentok yang baru. Pumasok si Henry na may dalang kape. Sa tingin niyo sir, nagkataon lang to o may mas malalim pa? Tumingin ako sa bintana. Hindi ako naniniwala sa nagkataon lang sa baryong kakagaling lang sa trahedya. Baka sinusubukan lang ni Arman na gayahin ang lumang recipe, sir. Pwede. Pero gusto kong malaman kung saan niya nakuha ang recipe na iyon. Dahil nung inaresto si Dante, nakumpiska na namin ang lahat ng production records niya. Makalipas ang 2 araw, dumating ang resulta ng lab test. Walang ife ng tao sa loob. Gayunpaman, may isang bagay na nagpalito sa akin. Ang komposisyon ng pampalasa ay parehong-pareho sa kay Dante, kasama na ang takalan na hindi pangkaraniwan. Ratio ng nutmeg at black pepper na 2:1. Ang recipe na iyon ay hindi kailanman na-publish. Alam lang yun ng mga tao sa loob ng kusina ni Dante. Bumalik ako sa bagong production house ni Arman. Pero sa pagkakataong ito, tahimik ang lugar. Nakalock ang pinto, walang laman ang mesa, at sa likod ay may bakas na lang ng baga mula sa malaking tungko na mainit pa. Parang nagmadali silang umalis. Umikot ako sa likod ng gusali at nakakita ako ng isang bagay na nagpatayo ng balahibo ko. Isang piraso ng lumang recipe note na nakadikit pa sa dingding ng kusina. Ang sulat kamay na iyon. Kilala ko iyon, sulat ni Dante. Parehong sulat sa listahan ng rekado na nakumpiska namin noon sa crime scene. Matagal kong tinitigan ang note. May itim na mansa sa gilid ng papel parang tuyong dugo. Nang gabing iyon, pumunta ako sa bahay ni Ben, nagtatype siya sa harap ng laptop na tegang ang mukha. Ben, kilala mo ba ang taong nagngangalang Arman? Tumigil siya sa pagtatype. Arman, alam ko dati siyang operator ng gilingan sa pabrika ni Dante, pero nung pumutok ang kaso, nawala siya saglit. Sabi nila tumakas papuntang Cavite. Bumalik na siya ngayon, mahina kong sabi. At nagbukas siya ng bagong negosyo ng longganisa gamit ang parehong recipe. Gulat na tumingin sa akin si Ben, hindi pwede. So tinutuloy niya ang madugong negosyo. Ewan ko. Pero kung totoo na nakuha niya ang recipe na iyon kay Dante sa kulungan, ibig sabihin may tumulong na ipuslit yun palabas. Tumayo si Ben, seryoso ang tingin sa akin. Sir Dave, makakatulong pa rin ako. May kakilala pa ako sa editorial na pwedeng mag-trace ng sulat ng mga preso. Kung nagpadala si Dante ng kahit ano mula sa selda, siguradong may bakas. Tumango ako. Gawin mo yan. Pero mag-ingat ka, Ben, ang mga taong tulad ni Dante, minsan mas delikado kapag nakakulong. Kinabukasan, mas mabilis dumating ang resulta ng paghahanap ni Ben kaysa sa inaasahan ko. Nakahanap siya ng record ng correspondence mula sa correctional facility. Nakasulat si Dante ng ilang lihim sa isang taong nagngangalang Arman, 3 sulat, lahat ipinadala pagkatapos ibaba ang hatol. Anong laman ng sulat, tegang ang tanong ko. Pinakita ni Ben ang kopya na nakuha niya. Rapi pero malamig ang sulat ni Dante doon. Ang recipe na iyan ay hindi lang pagkain. Pamana yan na hindi dapat mawala. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang pagpapatuloy ng lasa ko kahit ayaw intindihin ng mundo. Tandaan mo, ang totoong lasa ay galing sa pagdurusang tinanggap. Paulit-ulit kong binasa ang pangungusap. Parang dahan-dahang umiikot ang mundo. Maaring nakakulong na si Dante pero buhay pa rin ang baliw niyang ideya, ipinagpapatuloy ng taong nakatrabaho niya noon. Nang gabi, nagsulat ako ng bagong report. Pero bago ko pa matapos, tumunog ang telepono ko. Panik ang boses sa kabilang linya. Boses ni Ben, Sir Dave, nasusunog ang production house ni Arman. Sabi ng mga residente may pagsabog sa loob ng kusina. Agad akong tumakbo palabas, binuhay ang sirena ng patrol car. Sa buong biyahe, isa lang ang nasa isip ko. Ito na ba ang katapusan ng lahat o simula ng mas madilim na bagay? Mataas na ang apoy nang dumating ako sa lugar.
Sinusubukan ng ilang residente na magbuhos ng tubig gamit ang timba, samantalang ang katawan ni Arman ay natagpuan malapit sa pinto, sunog at mahirap makilala. Hindi nakita si Wulan. Nakatayo ako sa harap ng guho. Kumakabog ang dibdib. Sa gitna ng nagkalat na abo, nakita ko ang piraso ng papel na kalahating sunog. Sulat kamay ulit ni Dante, parehong sulat. May pangungusap na halos burado na pero nababasa pa ng malabo, hindi namamatay ang lasa. Tinitigan ko ang baga hanggang sa tuluyan itong mamatay. At sa oras na yun, nalaman kong hindi pa tapos ang kaso. Dahil kahit patay na ang apoy, ang iniwan nitong bakas ng lasa ay patuloy na mabubuhay sa isip ng mga taong hindi pa natuto sa lagim noon. Nang umagang iyon, mabigat ang pakiramdam ng langit sa itaas ng lungsod. Mababang nakasabit ang abong ulap. Tila nakikisama sa pagpigil ng hininga kasabay ng isip ko na hindi pa mapanatag mula noong gabing nasunog. Ang kaso ng dugo ang longganisa na akala ko ay tapos na, nagbukas pala ng bagong kabanata na mas madilim. Natagpo ang patay si Arman, pero may isang bagay na nagpapabagabag sa lahat. Nawawala si Wulan. Ayon sa pahayag ng mga residente, bago narinig ang pagsabog, may nakakita ng babaeng tumatakbo mula sa kusina sa likod. Akala nila ay residenteng nagpanik para iligtas ang sarili. Pero pagkahupa ng apoy at nang matagpuan ang bangkay ni Arman, walang nakakaalam kung saan nagpunta ang babae. At ngayon, kailangan kong bumalik sa lugar na pinakaayaw kong puntahan. Ang kulungan sa lungsod kung saan nakakulong si Dante. Malamig ang interrogation room tulad ng dati. Ang amoy ng bakal at kalawang ay humahalo sa maalinsangang hangin. Pumasok si Dante na nakaposas ang kamay pero mukhang kalmado ang mukha. Masyadong kalmado para sa isang taong dapat sana ay nagsisisi. Umupo siya menatapudingan matatajam yang siola menembus pikirangko. Nabalitaan ko na ang tungkol kay Arman, mahina niyang sabi. Kawawa naman, hindi siya naging sapat na matatag para harapin ang sarili niyang apoy. Pinigilan ko ang emosyon. Sumulat ka sa kanya, Dante. Tinuruan mo siya ng isinumpang recipe na iyon at ngayon namatay siya dahil dun. Tumawa lang ng mahina si Dante. Iniisip mo pa rin bang tungkol to sa recipe, Sir Dave? Hindi tungkol ito sa lasang ayaw mamatay. Tinitigan ko siya ng matalim. Buhay pa si Wulan. Alam mo kung saan siya nagpunta? Nagbago ang tingin ni Dante, pero hindi lubusang nagulat. Ah, si Wulan. Ang babaeng sobrang gustong maintindihan. Mas pino ang kamay niya kaysa sa sinuman sa kusina ko noon. Alam mo ba? Mas magaling pa siya kay Rita sa pagtitimpla. Hinampas ko ang folder sa mesa. Sagutin mo ng malinaw, Dante. Nasaan siya ngayon? Mumiti ng samar si Dante at yumuko. Ipinagpapatuloy niya ang sinimulan ko. Pero huwag kang mag-alala, Sir Police. Sa pagkakataong ito, hindi niya kailangan ng karne ng tao. Sapat na ang kaluluwa ng mga mapagkunwari para likhain ang lasang iyon. Tumayo ako at tinitigan siya ng puno ng galit. Sumusumpa ako, Dante, ano man ang itinanim mo sa isip ng mga taong yan, tatapusin ko. Mendongak si Dante at tinitigan ako ng malalim. Walang makakatapos sa lasa, Dave. Pwede mong ikulong ang katawan ko, pero hindi ang ideya ko. Paglabas ko ng kwarto, naramdaman kong biglang nanikip ang hangin sa labas. Naghihintay si Henry sa pinto, may megang maplaporan baru. Sir, lumabas na ang forensic result mula sa sunog. May dagdag na fingerprint sa pinto sa likod, hindi kay Arman at hindi sa sinuman sa database ng baryo, pero mula sa bakas ng sunog sa gilid nito. Malaki ang posibilidad na fingerprint yun ni Wulan. Tinitigan ko ang report ng matagal. Ibig sabihin tumakas nga siya bago sumabog. Opo, sir. Pero may isa pa. Sa ilalim ng mesa sa kusina, may nakitang maliit na garapon ang team na mailamang pulang likido. Nang suriin, hindi pala dugo, kundi pinaghalong mantika at natural food color. Katulad ng pangcoat na ginagamit sa karne sa pabrika ni Dante noon. Blanko akong nakatitig sa harap. Ginaya niya ang lahat ng proseso. Tumango si Henry. Mukhang ganun na nga. Pero para saan? Ang tanong na iyon ay patuloy na umaalinggaw sa isip ko sa buong biyahe pa uwi. Para saan ipinagpapatuloy ni Wulan ang recipe ni Dante? Dahil ba talaga sa obsession o may dendam na hindi pa nabubunyag?
Nang gabi, sinuri ko ulit ang lahat ng sulat na ipinadala ni Dante mula sa kulungan. Karamihan sa laman ay puro kakaibang pilosopiya tungkol sa pagkain, lasa at pagdurusa. Pero may isang sulat na nagpatigil sa akin sa pagbabasa. Ang sulat ay hindi para kay Arman, kundi para sa isang taong may inisyal na Kz. Malinaw na Wulan ang pangalan. 2 pangungusap lang ang laman ng sulat, pero sapat na para magpainit ng dugo ko. Si Arman ay tagabantay lang ng tungko. Pero ikaw ang di lang magpapaningas ng bagong lasa. Kapag namatay ang apoy, pumunta ka sa unang lugar kung saan ako lumikha ng lasa. Doon magsisimula ulit ang lahat. Agad kong binuksan ang lumang mapa ng barangay Masikap at naghanap ng palatandaan. Ang unang lugar kung saan sinimula ni Dante ang negosyo ay isang maliit na bodega sa gilid ng gubat na matagal nang sarado dahil sa baha ilang taon na ang nakararaan. Pero kung totoo ngang papunta doon si Wulan, tinawagan ko agad si Henry. Maghanda ka ng maliit na team. Pupunta tayo sa lumang bodega sa gilid ng gubat. Nang gabing iyon din, umalis kami sakay ang 2 patrol car na walang sirena. Maalinsangan ang hangin sa gabi, mababa ang hamog, at ang huni ng kuliglig ay malakas na naririnig sa malayo. Bigito sampay di depan gudang, naaamoy ko ang matapang na amoy ng pampalasa na dala ng hangin. Amoy na pamilyar na pamilyar. Nakabukas ng kaunti ang malaking pintong kahoy. Mula sa loob, may makikitang malamlam na liwanag ng kandila. Sininyasan ko si Henry na maging alerto. Tapos pumasok ako ng dahan-dahan. Huminto ako nang makita ang isang bagay na nagpatigil ng hininga ko. Sa gitna ng kwarto ay may mahabang mesang kahoy. Sa ibabaw nito, nakahanay ang gilingan ng karne, timbangan at garapon na mailamang mga sangkap. Pero hindi iyon ang nagpatulala sa akin. Sa dingding, nakasabit ang malaking litrato ni Dante na may sulat kamay ni Wulan sa ilalim. Hindi namamatay ang lasa, lumilipat lang. Biglang may narinig na yabag mula sa likod. Mabilis akong lumingon. Nakatayo doon si Wulan. Maputla ang mukha, magulo ang buhok, pero nagliliyab ang mata na puno ng nakakatakot na sigla. Sir Dave, sabi niya sa boses na mahina pero matalim. Dumating din kayo. Alam kong pupunta kayo dito. Wulan hentikan ini. Arman sudah mati. Niloloko lang kayo ni Dante. Tumawa siya ng mahina. Hindi, sir. Binuksan ni Dante ang mata namin. Tinatanggihan ng mundo ang katotohanan ng lasa. Pero ako ang gagawa ng paraan para matanggap nila ito. Humakbang ako pasulong, sinusubukang lumapit. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Tinitigan ako ni Wulan ng walang takot. Alam ko, sir. Gumagawa ako ulit. Pero hindi mula sa karneng tao, kundi sa takot nila, sa pandidiri na tinanim nila mismo. Yun ang magpapasunod sa kanila. Sininyasan ko si Henry sa likod, pero sinindihan na ni Wulan ang lighter sa kamay niya. Huwag kayong lalapit, Sir Dave. Hindi ko hahayaang pigilan niyo ang lasang to. Tinitigan ko ang mata niya. Wala doon ang puot, kundi kabaliwan na isinilang mula sa turo ng isang halimaw na nagngangalang Dante. Wulan, please. Pwede ka pang tumigil, mahina kong sabi. Tumulo ang luha niya, pero pinindot pa rin niya ang lighter. Sa isang iglap, sinakop ng apoy ang mesang kahoy, mabilis na nag-apoy dahil sa mantika ng pampalasa na tumulo sa paligid. Umatras kami ng ilang hakbang, sinubukang apulahin ang apoy, pero nawala na si Wulan sa pinto sa likod. Naglaho sa hamog ng gubat, naapula ang apoy makalipas ang 1 oras. Sa mga natirang guho, nakita ko ang punit na litrato ng pamilya ni Dante. Nandoon ang mukha ni Rita na pinunit sa kalahati. Sa likod nito, may nakasulat na isang pangungusap gamit ang pulang tinta. Magkakaroon ng pangalawang lasa. Matagal kong tinitigan ang sulat bago bumulong kay Henry, hindi pa ito tapos. Maaring nakakulong si Dante. Pero buhay pa rin ang laso niya sa utak ni Wulan. Tinitigan ni Henry ang apoy na namamatay na. Anong gagawin niyo, sir? Mahina akong sumagot. Sa pagkakataong ito, hindi lang tayo naghahanap ng salarin. Kailangan nating pigilan ang pamana ng baliw na lasang iyan bago matikman ulit ng buong baryo. 3 araw na ang nakalipas mula nang masunog ang lumang bodega sa gilid ng gubat. Mas makapal na ang hamog sa umaga kaysa dati.
Tila ba ang kalikasan mismo ay gustong itago ang sugat na hindi pa natutuyo. Hindi pa ako natutulog mula ng gabing iyon. Patuloy na lumalabas ang mukha ni Ulan sa isip ko. Ang nagliliyab na mata, ang nanginginig na kamay sa gitna ng apoy, at ang huling sinabi niyang magkakaroon ng pangalawang lasa. Mula noon, ang katahimikan sa barangay Masikap ay naging takot. Nagsimulang makarinig ang mga tao ng kakaibang balita. May namimigay ng libreng longganisa sa night market na walang pagkakakilanlan, walang brand name. Malinamnam at malambot ang lasa. Halos katulad ng gawa ni Dante noon. Pero ang nakakakilabot, may nakita silang maliit na papel sa loob ng balot na may nakasulat na parehong pangungusap. Pangalawang lasa mula sa kanila para sa kanila. Alam kong hindi iyon nagkataon lang. Mensahe yun at alam ko kung kanino galing. Inaya ko sina Henry at Ben sa palengke ng sumunod na gabi. Pareho pa rin ang dami ng tao, pero iba ang pakiramdam. Asiwa kong kumain ang mga tao. Parang takot, pero hindi makatigil. Ang amoy ng inihaw na longganisa ay pumupuno sa hangin, matamis at malinamnam, pero may kung ano sa loob na nagpapasama ng sikmura ko. Sir, tingnan nyo, sabi ni Henry sabay turo sa isang maliit na tent sa kanto. Doon, may babaeng nakaitim na belo na namimigay ng longganisa na may tipid ng ngiti. Kalmado ang galaw, pero kilala ko ang tingin na iyon. Tingin ni Wulan. Dahan-dahan akong lumapit. Wulan, mahina kong tawag. Lumingon siya sandali. Mukhang nagulat ang mga mata niya pero pagkatapos ay ngumiti ng malumanay. Sir Dave, dumating din kayo. Nagsimulang tumingin ang mga tao sa paligid. Sinubukan kong pigilan ang tensyon. Itigil mo to, Wulan. Alam mong delikado to. Tumawa siya ng mahina. Delikado? Hindi, sir. Ito ang lasa na nagpapakalma. Lasang nagpapalimot sa takot ng mga tao. Tinitigan ko ang mesa sa harap niya, may ilang garapon ng pampalasa, karneng hiniwa ng pino, at portable griller. Lahat mukhang karaniwan, pero alam kong may ibang kahulugan sa likod ng lahat ng iyon. Saan mo nakuha ang karneng to? Matigas kong tanong. Tinitigan ako ni Wulan, kumikislap ang mata ng kakaiba. Sa mga tumanggi kay Dante pero nag-enjoy sa gawa niya, mahina niyang sagot. Sa mga residente mismo, sir. Sa donasyon nila. Binabago ko lang para maging lasa. Humakbang ako pasulong, senenyasan si Henry na maghanda. So palabas lang lahat ng to, gusto mong takutin ang mga tao. Umiling siya. Hindi, Sir Dave. Gusto kong ipaintindi sa kanila. Dati, kinakain nila lahat ang longganisa ni Dante ng may pagmamalaki. Pero pagkatapos malaman ang katotohanan, nandidiri sila. Padahal pareho lang ang pinupuri nila noon. Gusto ko lang ipakita na hindi nagbabago ang lasa. Sadyang bulok lang ang isip nila. Patag ang tono ng boses niya, pero matubig ang mga mata. May sugat sa likod ng kabaliwan niya. Nawala sa akin si Rita, patuloy niya ng mahina. Nawalan ako ng pamilya. Hinuhusgahan kami ng lahat na parang halimaw. Pero sino ang pumuri sa lasang iyon noon? Sila. Tinuro niya ang mga residente sa paligid gamit ang nanginginig na kamay. Silang lahat. Nagsimulang umatras ng dahan-dahan ang mga tao sa takot. Alam kong pwedeng maging masama ang kalalabasan ng sitwasyong ito. Wulan, pakiusap, makinig ka sa akin. Malambing kong sabi. Hindi mo kailangang ipagpatuloy ang kahit ano. Tumigil ka na dito. Yumuko siya ng matagal bago ngumiti ng mapait. Tumigil. Walang tumitigil, Sir Dave. Gusto ko lang malaman nila na ipinanganak na ang pangalawang lasa. Pero sa pagkakataong ito, hindi galing sa dugo, kundi sa sarili nilang takot. Bigla niyang binuksan ang maliit na gas torch sa ilalim ng mesa. Sinakop ng apoy ang malaking kaldero sa tabi niya na nagdulot ng panik sa mga tao. Tumakbo ako sa harap, itinumba ang katawan niya bago lumaki ang apoy. Pero sa kamay niya, may maliit na bagay parang bote ng pulang likido. Ibaba mo yan, Wulan. Tinitigan niya ako. Paos ang boses. Hindi ito lason, sir. Ito ang huling sangkap. Nasipa ni Henry ang bote bago mabasag. Samantalang tumulong si Ben na ilayo ang mga tao. Pinigilan ko si Wulan sa lupa, hinawakan ang nanginginig na kamay niya. Umiiyak siya.
Gusto ko lang malaman ng mundo. Hindi kami ganun kasama. Tinitigan ko siya, sinusubukang pigilan ang emosyon. Hindi ang lasa ang masama, Wulan, kundi ang paraan niyo ng paggawa nito. Dinala si Wulan sa istasyon ng pulis ng gabing iyon. Hindi siya nanlaban, yumuko lang ng tahimik. Sa interrogation room, patuloy niyang tinitigan ang sariling kamay. Sa harap namin, may isang piraso ng sulat na kakatagpo lang namin sa bulsa ng damit niya. Sulat kamay ulit ni Dante, kung tatanggihan ng mundo ang unang lasa, lumikha ng pangalawang lasa mula sa takot nila. Dahil ang tunay na lasa ay ipinanganganak lang mula sa pagdurusang tinanggap. Binasa ko ng malakas ang sulat sa harap niya. So ito ang sinusunod mo, tanong ko. Umiling ng dahan-dahan si Wulan. Hindi po. Gusto ko itong sirain. Gusto kong ipaalam sa mundo kung gaano ka nakakatakot ang aral na yan, pero ang nangyari, nalunod ako sa loob. Tumulo ang luha niya. Naniwala si Arman kay Dante. Gusto kong patunayan ang kabaligtaran. Pero nung magsimula ako, naramdaman ko ang parehong bagay. Lasang mahirap tigilan. Nanginginig ang boses niya. Patawad, Sir Dave. Hindi ako makawala sa anino ni Dante. Matagal ko siyang tinitigan bago tumayo. Ngayon kaya mo na, Wulan. Tumigil ka na bago tuluyang nasira ang lahat. Tinitigan niya ako ng mahina. Pakisabi kay Dante. Nakagawa na ako ng pangalawang lasa. Pero hindi galing sa karne, kundi sa sarili kong konsensya. Makalipas ang ilang araw, bumalik ako sa kulungan sa huling pagkakataon. Nakaupo si Dante sa visiting room. Mas matanda na ang itsura niya, pero pareho pa rin ang ngiti. Nabalitaan kong nahuli si Wulan, sabi niya. Tinitigan ko siya ng malamig. Tumigil na siya. Talo ka na, Dante. Yumuko si Dante tapos umiti ng samar. Talo. Hindi, Dave. Buhay na ang lasa sa isip ng mga tao. Patuloy nila itong pag-uusapan. At habang nangyayari iyon, hindi ako namamatay. Tumayo ako at tinitigan siya ng walang sinasabi. Kung ganun, hayaan mong alalahanin ka ng mundo hindi dahil sa lasa, kundi dahil sa kasalanan. Tumalikod ako at umalis, iniwan siyang mag-isa sa likod ng rehas na bakal. Sa labas, nagsisimula ng sumikat ang araw. Naghihintay si Ben sa bakuran. Sir Dave, na-publish na ang huling article. Ang pamagat ay pangalawang lasa. Katapusan ng dugo ang longganisa. Tumango ako ng dahan-dahan. Sana maging katapusan na iyan na talagang katapusan. Naglakad kami palayo sa kulungan ng hindi lumilingon. Sa malayo, umuwal ng mahina ang sirena ng patrol car, tumago sa hangin ng umaga na nagsisimula ng lumiwanag. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na talagang namatay na ang lasa.